Welcome back to my YouTube channel mga palangga kong kabayan. Gusto ko lang po sana kayong batiin. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o anumang oras nyo ito mapapanood ang aking video. Magandang araw po sa inyong lahat. At gusto ko lang po sana sabihin sa inyo, lagi po kayo mag-iingat dahil laganap pa rin po ang virus ngayon. Ito po ang lagi nyong tandaan, health is wealth. Yes po, health is wealth, kaya mag-iingat po tayo palagi. Ito na naman po, isang napakaganda at makabuluhang topic ang maihahandog ko sa inyo mga kabayan. At ito po, kung papanoorin nyo po ang aking video, at sana po panoorin nyo po ang aking video, at dahil po marami po kayong matutunan at matutuklasan pa. Ito ay para sa mga kapwa kong OFW o sa nagbabalak pa lang mag-abroad dito sa bansang Hong Kong. At kung meron po kayong kakilala, pwede nyo po ito i-share sa kanila kung ano ba ang mga culture nila dito. Well, ang topic po namin ito ay about sa termination at break contract kasi po maraming nagtatanong ano ba talaga ito. So, dapat malaman nyo po kung meron po kayo or nagbabalak po kayo pumunta dito sa bansa na to. At ito po, ang mga dapat at di dapat gawin. Ito po ay na-topic po namin. Yes, at yun ay on the spot interview po ito. At maraming salamat po at sana po tapusin nyo ang video na ito at sana di kayo maumay. Terminate and break contract. Almost the same lang yan ang ibig sabihin. Kasi nga, another term for terminate only is yung break contract. Pero the same sila ng sitwasyon. Pero, yung terminate, sa amo nagmumula. Depende rin sa sitwasyon. Kung Kasi, ang mag-terminate, kung gusto mong mag-terminate as a helper, pwede lang. Kung gusto so, break mo contract ang tawag doon. Yun nga. Pwede mong gamitin ang terminate, pwede mong gamitin ang break contract. So, anong maipapayo nyo po sa mga gustong pupunta dito ng Hong Kong, tapos yung parang, syempre kinakatakutan talaga, lalo na ako. Terminate. Opo, di ba yung bago ako pumunta dito kasi sinasabi nila na nakakatakot nga yung terminate. So, ano ba maaaring gawin? Depende naman yun sa sitwasyon ulit. Kasi hindi naman pwedeng mag-apply ka pa lang, ang iisipin mo is negative ka agad, di ba? Opo, kasi terminate ka. So, kasi ganun talaga maraming marinig mo. Bilang isang aplikante, kung talagang willing kang mag-abroad, ang isipin mo lagi is positive. To take a risk. Tanggapin mo kung ano yung mangyayari, ihanda mo na yung sarili mo. Tama. At wag mong isipin yung terminate ka agad. Basta ang importante doon, pag nandoon ka na sa amo, is maging maganda yung relationship nyo ng amo. At hindi mo naman i-expect ka agad na ang dadatnan mong ugali ng amo is the same as your ugali, di ba? Tama. Kasi magkaiba naman yung culture, magkaiba yung pag-uugali kasi nga mga Chinese, tayo mga Pilipino, hindi natin pwedeng tayo yung mag-a-adjust kasi tayo yung Tama. Hindi pwede na amo pang mag-a-adjust. Tayo yung susunod doon sa amo kung ano yung gusto. Unless na meron yung hindi maganda na gagawin sa'yo, pwede kang mag-ano din sa mga amo. Pwede ka ring makipag-usap pero wag makipag-away. Tama. Kasi iba naman yung makikipag-away ka agad pag konting makipag-argue ka, pag konting problema lang, di ba? So, anong maipapayo nyo? Yung, di ba, marami na ngayon baguhan, tapos parang madali silang sumuko. Ano po yung mai-advise nyo? Kasi ngayon, sa batch namin, parang ang dali nilang sumuko, kahit yung parang nasasabihan lang. Oo. Kasi ganito po yun. Yung pag pumunta sila dito, feeling nila ang bait-bait ng amo. Tapos, mga isang buwan lang, nagbabago na agad. Actually, ang sa atin lang naman is, pag gano'n as long na ipinakita mo yung maganda, yung trabaho mo, hardworking ka, ipakita mo na faithful ka rin sa amo, pakita mo yung maganda mong attitude, treatment, love mo yung trabaho, love mo rin yung nadatnan mong family ng employer mo.
minutes later. Topic. Oo. So, Lalo na sa mga baguhan. Sa mga baguhan, pag bagong salta o bagong pasok pa lang naman sa amo, so wag mag-give up ka agad if 1 month pa lang. Kasi dapat 3 months under probationary yan. So, kailangan nandun pa lang yung adjustment ng bawat isa. Opo, tama. So, hindi pa naman talaga pinakita ng amo kung Ano talaga talaga yung tunay ng kanilang pag-uugali, di ba? So, Correct. kumbaga, nandun yung testing pa lang eh. Opo. Parang sa atin din, hindi pa natin ipinakita talaga yung talagang pagka-natural best natin, yung opo. best natin. Minsan nga, At saka yung nagpapakitang gilas ka. attitude natin, Oo. opo. Minsan, nagpapakitang gilas ka. Gusto mong makuha yung attention ng Opo, amo. tama. Pero pag napagod Tumagal. ka, after 1 month, napagod ka rin. Opo. At kasi nasanay na yung amo from the beginning up to yung isang buwan na pinakita mo, nasanay na sila na nagiging excellent yung trabaho Kaya mo, nga. pero ikaw rin yung napagod. So, ikaw yung mag-give up. Kaya So, kailangan pag beginning ka pa lang, wag mong masyadong ipakita. Kasi magkakaiba kasi yung Tama, ugali tama. ng pakita mo lang yung the best mo, pero wag masyadong, yung sobra Correct. talaga na nagiging, hindi ka naging totoo. Tama. Kailangan Yung parang- magiging totoo ka doon Correct. sa... para wala silang in-expect Para sa wala iyo. silang in-expect. Oo. At saka- At least, sa una mo pa lang parang syempre nahihiya ka. Pagka sa pagka sa kalaunan, doon yung naging masigasig. At saka ang maganda doon, Mm-mm. para maging maganda yung communication, yung relationship nyo ng in between. So, magiging ipakita mo yun rin yung respect mo sa amo. Oh, tama. Respect. Tama. Kasi pag nakita nila na marespeto ka, pagpapakumbaba, isa yan. Opo. Magpapakumbaba ka sa amo, wag kang sasagot-sagot. Tama. Hindi Yan yung ang porke, nandito ako, mataas ang posisyon ko sa Correct, Pilipinas, correct. dumating ka dito, Kaya utusan mo din, lang ako. pati kailangan din yung matuto tayo saan talaga tayo lumugar. Kasi pumunta Opo. tayo dito kahit na professional tayo sa Pilipinas, Oo. galing tayo Namamumuhan doon talaga sa tayo. nandito tayo, magkaiba yung nature ng trabaho natin Tama, doon, tama. dito sa trabaho natin dito. So i-accept mo na kung ano yung trabaho mo na dito na hinaharap mo, di ba? Kasi minsan talaga na nagiging Kasi problema ng isang katulong is yung hindi nila maibaba yung sarili nila. tama. At hindi nila matanggap yung trabahong nadatnan nila. Opo. At saka ngayon po, mga pinoproblema talaga ng mga baguhan, yung pumunta sila dito, tapos yung parang pinapakita ng amo ang bait-bait nila. Tapos mga isang buwan or 2 buwan, nagbabago yung amo nila. So anong maipapayo nyo po? Tapos parang iniisip na nila, aalis na ako, nagbago na pala yung amo ko. No, kailangan kasi nandun nga yung under provisionary in 3 months, kaya hindi pa naman talaga, nandun pa lang yung ipapakita. Yung time, nandun pa lang yung time ng testing ng bawat isa sa ugali. Tama. Hindi nila pwedeng ipakita kasi yung mga amo na dito, based pero sa katagalan para ka na. sa akin siguro yung yung pagbago ka pa lang, yung hindi ka rin magtitiwala kung ano yung pinapakita. Isipin mo, katulong ka lang kung ano man pinapakita niya, wala kang pakialam, basta maging mabait ka lang. Maging mabait Ganun ka, lang siguro. masunurin ka, Kasi kahit mapagpakumbaba ka. opo, at saka kung nagbago man yan, yung trabaho mo ganun pa rin. Oo, Kasi iniisip mo na, alam ko naman magbabago rin kayo, parang ganun Kaya yung ang i-focus mas lalo mo doon, trabaho yung work talaga, mo. opo. Oo, yung work mo, Yung yung pinunta treatment mo. nila sa'yo, Okay lang magbago man or hindi, at least yung sa'yo, ginagawa mo lahat at wala silang masasabi sa'yo. Yun yung, kasi ang amo naman, pag nakita naman nila na, minsan nagbabago yan, kasi tinetest ka nga nila. kaya nga po. Kunwari, parang pinapakita nilang matapang sila. Mabait, matapang, minsan ganun kasi parang yung amo ko rin. Pero wag ka rin, kasi tinetest Yung nila parang, di ba, ugali mo rin. meron din yung parang, ay, mabait ang amo ko. Yung parang ganun. Aabusuhin mo rin. Hindi. Yung sabihin na, yung, ay, ang bait ng amo ko. Tapos yung panatag na yung loob. Ganun kasi yung nasasaktan sila or tayo, nasasaktan tayo. Kasi, yung akala natin sobrang bait nila, tapos magbabago bigla. oo. So, doon tayo nasasaktan. Tapos iniisip natin, uuwi na lang, ganun. So, dapat hindi ganun. So, dapat hindi ganun. Tanggapin mo kung ano yung... Yun nga, Kasi yung isipin naging na lang talaga sitwasyon na, mo. pati, Wag lang nilang abusuhin. tama. Yung Isipin na lang halimbawa, talaga hindi ka nila na papainin. katulong sila dito, ganun. Hindi ka nila
Kahit ano man, basta wag lang yung yung physical na sinasaktan. Oo, yung physical na Oo. sinasaktan, Kasi yung kung hindi ka pinapakain, yung ano naman, pinagmumura ka, tama. wag lang yun. Wag lang yun. Pero pag Lumaban ka na ganun. Pero pag ano lang naman. pero pag yung mga bagay na sa pag Pero sa mga salita, normal na lang man yun kahit saan tayo may mga pumunta. expression din sila Oo. eh. May mga expression Pati din sila kahit na saan hindi tayo maganda. pumunta, ganun talaga pag nangangamuhan. Mm. Hindi kasi natin At saka, syempre, pag nandito ka sa Hong Kong, lagi ka naka-smile sa amo mo. Tama. Lagi ka magpasalamat, di ba? Tama. Pag ano naman, ano po yung dahilan talaga pag na-terminate yung yung katulong? Ang dahilan talaga, maraming dahilan. Mm-mm. Kung dahilan lang naman kung bakit na-terminate ang amo. Kasi po, isa rin po yan sa kinakatakutan ko. Ang Ano ba? dahilan, minsan, ay yung sinasagot-sagot mo ang amo ng hindi maganda. Opo. Yan ang pangunang Oo, dahilan. hindi naman siguro first na pero isa yun sa Ang pangalawa, yung minsan na-observe ka, may mga bagay na hindi mo rin pinapaalam sa kanila. Like for example, yung kasi may mga Chinese, may mga pamahiin yan. So, may mga bagay na pwede mong linisin, pero ibalik mo din sa tamang wag mong gagawin yung kung anong gusto mo, Oo. ito ang gusto ko. Dapat may- dito. Oo, kasi maganda wag ganun, tingnan. oo. Gawin mo lang yung part mo na maglilinis, pero wag mong pakikialaman yung mga gamit nila. And yun. wag kang kukuha ng hindi sa'yo. Tama. Kasi hindi mo alam, nagiging kampante ka na walang CCTV. Pero nakita ka pala. Tama. Kahit sa pagkain, material thing, pera, or whatsoever, kung hindi sa'yo, wag mong kukunin. Or kung hindi binigay sa'yo, Kung hindi wag na binigay wag. sa'yo, kung walang pinaalam, kung walang Tama. Walang, sa'yo na walang sinabi kainin na, mo, pahintulot. pahintulot, na kainin mo yan, Opo. wag kakain kahit isang itlog lang. Kasi Tama. may mga amo na isang itlog lang, itlog binibilang yan. Pag nawalang isang itlog, may isang na-encounter ako na terminate dahil lang sa isang itlog. Diyos Sa ko. gutom niya. Kasi nalampas na ng oras ng 12 siguro yung So, actual talaga yun. Alam ko mismo kasi kasama namin Indonesian siya. Opo. So, nagutom siya. Pero nandoon ako hindi ko alam. Hindi siya nagpaalam kahit sa akin. Sana siya magpaalam. Hindi nagpaalam. Pwede pa sanang pagtakpan. Kinuha niya. O pwede ko sigurong i-depensa sana na sabihin sa amo niya. Kaya nga. Pero ang ginawa niya kasi nung nandoon kami, syempre isa ako na gumagawa ng cupcake, ay ng cake noon, mooncake. So, yung egg ba na red egg, Opo, yung salted, kailangan niya. So, yun. Isa yun na, nung nalaman ng amo, binilang niya, tinanong niya kung nasaan, sabi niya, niluto niya at kinain niya. Yun ang isang cause ng terminate. So, wag kang kukuhan anything na hindi para sa'yo. Or hindi sinabi. O hindi sinabi, Tama. wag mong pakikialaman. Isa yun. Saka maraming mga do's and don'ts ang mga amo kasi So, bilang katulong, ano naman yung mga karapatan po natin? marami tayong mga karapatan. Halimbawa, kagaya ng mga sahuran, sa sahod. Hindi pwede na i-delay ng mga amo. Pwede yung one week kasi nakasaad naman yun sa delay na isang linggo na may mga cause. Halimbawa, siguro hindi rin sila nakasahod pa or Apo. busy or nasa ibang bansa. Yun yung isang cause na madidelay yung sahod natin. Pero pag lumampas na talaga siya, pwede mo nang sabihan ng amo. Maganda. So, sa mga pagkain naman, kailangan ng provide talaga nila yung 3 meals natin, di ba? So, kailangan din nating I-claim. I-claim. Parang Kasi may mga iba na hindi na sila kumakain, hindi na pinapakain. Ay, ng tama amo. po. Kasi na lang din sa mga kasamahan ko yung baguhan dito. Hindi nga po siya pinapakain. Tapos gusto ng amo niya na puro trabaho. Oh. So, yun ang reason na kaya Kailangan niyang isabihin yun kasi kailangan Sinabi natin niya po, kumain. tapos kaya naisipan na lang niya umuwi na lang ng Pinas. Hindi. Kung hindi naman, pwede naman niyang i-request yung food allowance. Hindi nga po binibigay. Kaya umuwi na lang. Kaya umuwi na lang. Bago lang talaga siya, mga ilang Yung lang iba buwan. naman kasi, madaling mag-give up. Kaya nga po. Kailangan tiisin muna kasi unti-unti nagbabago naman ng amo eh. Parang tayo din, unti-unti tayo nagbabago Tapos din. pag mag-day off siya, pag gusto niya bumili ng pagkain, hindi pinapabili. Ay, ganun? Bawal magdala ng pagkain sa kwarto. Oh! Kaya yun po Tapos ang yung sa nahihirapan tulog siya. natin,
wag lumampas ng 12 sa trabaho. Kasi pag lumampas yan ng 12 na, hindi na talaga tama yan, pwede mo nang ireklamo ang amo. Pag past 12 na, kasi hindi talaga tamang oras yun para magtatrabaho po tayo. Pero sa tulog naman, minsan depende sa atin, nag-YouTube pa. At dito na po nagtatapos ang interview ko kay ate. Maraming salamat po. Sana nagustuhan niyo po ang interview ko sa kanya. At kung napapansin niyo po, yes, hindi ko po naitanong yung pangalan ni ate, kung saan siya nakatira dito at nakatira sa Pinas, kung ilang taon siya dumating dito at kung ilang taon na siya dito sa bansang Hong Kong. Hindi ko po yun naitanong sa kanya kasi nga po on the spot yung interview ko sa kanya. Importante po yung pinunta namin doon, so naisip ko lang po na interviewin ko siya ate at nagkaroon po ng kabuluhang yun content natin ngayon. So maraming salamat po ate kung saan ka man ngayon. Sana mag-iingat ka po palagi.